Yes, nagbabalik muli tayo dito po sa Tinig ng Marino at Engineer. Gaya ng binanggit mo a while ago, drawing charges instead of accomplishments ang ating pag-uusapan sa Tinig ng Marino. First and foremost, bakit ganito yung tema ng ating discussion? Kasi, bago ako umalis sa papuntang Zamboanga del Norte, Dipolog, nag-file na naman ako ng kaso. Oh, kaliwat ka ng kaso na, kanino na naman kaso yan, Engineer? Pangatlo, ganun din, sa kanilang mga taga-marina, ang sinampa kong kaso ay tungkol dito sa Seaman's Book na naman. Oh, teka muna, Yung una was about nepotism charges, no? Okay. Kasi halata naman talaga masyado. Nepotism, ang unang kasong sinampa mo. Ngayon naman, pangalawang tungkol kaso. sa Seaman's Book. Seaman's Book. Teka muna, Engineer, para sa kabatiran ng ating mga kababayan. Mayroon akong hawak. Is this a Seaman's Book? Ito na talaga ang tunay na Seaman's Book. Teka muna. Asan ba yung dating Seaman's Book? Ito di ba yung sheet? Iba naman to? Iba. Yung tinatawag na SIR sheet ay ano lang yun, papel. Okay, so ibig sabihin, dapat nga hindi ka na nagsampa ng kaso dahil mayroon ng Seaman's Book ngayon eh. Yan ang dahilan kung bakit nagsampa ko ng kaso. Teka muna, Engineer. Teka muna. Dapat ka ngang matuwa. Dahil ngayon, tingnan mo ha, hawak ko ngayon ang Seaman's Book na dati-rati nirereklamo ni Engineer Nelson na ayaw niya doon sa sheet. Ang ibig sabihin nun ay, ano ibig sabihin ng sheet? Isang papel lang, isang papel. Isang kapirasong papel. Isang papel. Pero ito, Seaman's Book talaga, parang katulad dito ng passport. Yes. Yan, okay. Sometimes it is also used as a travel document, aside from being a service record book. Babalikan ko naman yung tanong ko. You must be happy. Alam mo kung bakit? Eto na! Yung dating nireklamo mo na, shit, eto na nga, mayroon ka ng Seaman's Book, bakit ka pa nagsampa ng kaso? Ano ba naman yan? Sige, Engineer, paliwanag mo. Yeah, unang-una, there was already a delay. Inabot na kulang-kulang 3 buwan bago lumabas itong tunay na Seaman's Book. Ang pangalawa, there was dishonesty. Teka. Dishonesty? Teka muna, hindi lang lumabas yung Seaman's Book, may dishonesty na. Na-delay lang yung paglabas ng Seaman's Book, may dishonesty na. Hindi ba natin pwedeng mai-consider na may mga factors din tayo na dapat tingnan? Hindi naman talaga pwedeng ma-perfect yan, Engineer Nelson. Hindi pa pwedeng mapagbigyan naman yung bagay na yan? Ba't kailangan mo pang magsampa ng kaso naman? Yeah, there was this honesty in a sense that tinatago nila ang katotohanan sa mata ng publiko. The schedule of delivery was not followed. Ang dami mo naman natutuklasan naman, Engineer. Ano naman? Schedule of delivery was not followed. Hindi ba po pwedeng pagbigyan niya na hindi naman talaga? Halimbawa, doon sa magdi-deliver nito, sa lugar na magdi-deliver nito, baka inabot ng bagyo, inabot ng kung anong rimalaso dyan. Hindi ba natin pwedeng mapagbigyan yon? Ba't kailangan pang magsampa ng kaso? Alam nila, no? Kasi alam naman nila kung gaano katagal. Maisyo o magawa ang Seaman's Book. So, nung sinasabi nila na sa end of March ay mayroon ng Seaman's Book, alam ko na wala pa talagang mangyayari na magkaroon ng Seaman's Book dahil ang unang nagapirma sana ng kontrata nito ay ang National Printing Office. Ngayon, pinalitan nila at bago na naman na printer ay mag-uumpisa pa lang na gumawa ng template. Magmula ang paggawa ng template hanggang sa matapos ang Seaman's Book, aabutin talaga ng 3 buwan. So alam na natin na right from the very start, hindi talaga ma-deliver ang Seaman's Book sa tamang oras. Okay, di ba po pwede, bakit hindi nyo sinampahan? Kasama, kaya tanong na lang, ito na lang, rephrase ko yung aking tanong. Bakit hindi na lang sinampahan yung in charge doon sa paggawa ng mga Seaman's Book? Why Marina? Ay, kasi ang Marina ang mag-approve nito pinalitan nila ng printer. May printer na dati na National Printing Office ay lumipat sila doon sa Apo. Okay, teka muna, katanong na naman doon. Mayroon bang masama at paglabag kapag ikaw ay lumipat naman doon sa iba? Meron. Dapat alamin mo ang capability ng printer. If that printer can produce the same quality of the Seaman's Book that you would like to have. Kasi
ito na ngayon ang Siemens Book. Yeah. Ang ganda nga naman, di ba? Tingnan natin pareha, sige. pareha, maganda. Maganda. Page Ngunit world class na tayo ngayon. No? Dapat kapag mas bago, mas maganda pa ang security features. Teka muna, speaking of the security features, what about this? Ano ba? Anong problema? Ito yung luma na Siemens Book, no? Ito yung luma na Siemens Book, pinapakita ko sa inyo. Okay, sandali lamang Ngayon, po, yung page 1. Nandirito yung security features ito. Yan, meron yan. Tingnan natin, may engineer. symbology. Sandali lang, may okay. Merong barcode. Yan, makikita natin yan. Dito sa nakalagay, dito sa bago, nakalagay lang dito, to verify, please log on to www.marina.gov.ph. So ibig sabihin, okay, ano pang nawala dyan? Now, ngayon, siyempre, nilagay nila dito, to verify, please log on to www.marina.gov.ph. Ang problema nito, kung mag-log on ka doon sa www.marina.gov.ph, tinatanong nila ito, ano ang reference number mo? Ano ang reference number mo dito? Wala na eh. O paano mo ngayon ma-verify ito? Wait. So, meaning, lukuhan lang ito. Paano mo nga ma-verify? Wala nga reference number. Hindi ba ito reference number? Ay, hindi. Number yan na Iba sa naman? Facebook. Teka muna. Sorry. Yan Sandali ang lang po. Ibig sabihin na tinatanong kay engineer, I'm not familiar about this. Okay, sandali lang. Etong ibig sabihin nito, hindi ito... Hindi yan ang number ng Siemens Book. Yan ang number ng Siemens Book. Pero hindi... itong dito, sa security code nila, yung quick verification response, may reference number. So ibig sabihin dito, wala kang makikitang reference number? Yeah, wala ka na makikita. So where will you get that reference number? Kung ito, engineer. Diyan wala talaga. Kaya nga lokohan. Paano mo nga ito ma-verify? Sinasabi nila, log on to www.marina.gov.ph. Kapag ka nag-log on ka dito, ang mangyayari, tatanungin ka, what is your reference number? Wala ka naman reference number. O di period ka kagad, hindi ka ba verify kung totoo ba o hindi. Kasi ito, kaya po itong gawin sa rekto. Kaya gawin sa rekto. Ang dami. So, bumalik na naman tayo sa Stone Age. Question, engineer. Ang ganda ng explanation mo dito sa puntong ito. Simple po yung sinasabi ni engineer. Ito, mayroon security feature. Yes. Kapag ikaw magbe-verify, igaganon mo lang yata ito. Paano mag-verify nito, engineer? May machine. May machine. May machine. Pagkatapos, ilalapit mo lang yon, babasahin na ito. So, immediately, you can verify this. Yeah. So, naintindihan ko na. Kahit groceryan, di ba sa grocery, may mga barcode sila. Ito nga yung barcode nito. Correct. May barcode pa. Ganyan mo lang, malalaman na nila magkano ang presyo. Yan, tama si engineer. Pero dito naman talaga sa bago, I can attest, ha? Tinitingnan ko kanina pa, binubuklat ko. Wala. Yung bago, kahit saan tumingin, walang reference number. So, ibig sabihin, paano ito mabe-verify? Mga kasambahay, itutuloy natin ang discussion kung bakit nagiinit ang ulo ni Engineer Nelson up to the extent na nagsasampa pa ng kaso. Sandali lamang po. We will pause for a break at magbabalik po ang Tinig ng Marina. Yes, Engineer Nelson, nagbabalik muli tayo. At yung tanong ko kanina, paano nga naman mabiverify kung walang reference number? Hindi mo verify. So, teka muna. Hindi talaga siya ma-verify. Is this valid or not? Valid naman kasi talagang sa Marina yan. Ngayon, kung ako ang Port State Control Authority at gusto ko ma-verify whether this Siemens Book is authentic or not, I do not have any means of how to verify So, ibig it. sabihin, magkakaroon yung seaman na may hawak nito. Magkakaroon ng problema. Yung posibilidad na magkaroon. Darating ang panahon na kung question, kung halimbawa, questionin niya kung totoo ba o hindi, mahirap. All right. Maari, no?
Kasi mag-i-email sila sa Marina, sasagutin ng Marina, totoo, may inisyo kaming ganyan. But how long will it take? Samantalang, yung itong luma na Siemens Book ay alam na ito ng IMO at nagugustuhan na ito ng IMO mismo. Yan ang ibig kong sabihin. I think tama naman, magpaliwanag dito yung Marina, oo nga naman. Dito easily, pwede mo, you can verify if you have the reference number. Pagdating dito, walang reference number. So, ibig sabihin, I am convinced na it's really hard to verify this without the reference number. At pangalawa, baka mamaya maging daan ito para at least para yung mga seaman natin ay magkaroon ng problema in the future. Okay, engineer, aside from dishonesty, ano pa ba yung mga sinampa mo at bakit? Yeah, isa sa mga sinampa ko dyan ay yung grave abuse of authority. Oh, bakit naman grave abuse of authority? Grave abuse of authority because it is defined as a misdemeanor committed by public officer who, under the color of his office, wrongfully inflicts upon any person any bodily harm, imprisonment, or other injury. It is an act of cruelty, severity, or excessive use of authority. Sa Tagalog, ang ibig sabihin, engineer? Ginamit nila ang kanilang kapangyarihan na para yung isang tao ay kanilang papahirapan. No? Grave abuse of authority. Na ito, no? Kung ito ang ginawa nila, Sige. yung tama na ito nakita mo tama ito. Hindi na mahirapan ang O mga teka, marino. bakit nga pinalitan? Tama na yan eh. Mas mainam na yan eh. Yun na nga ang pinagtataka ko, Ani. Bakit pinalitan nila yung tama, ang ginawa nila ang mali? Samantalang nahihirapan tayo nung araw, papaano natin mapakita sa IMO, no? Sa IMO, sa European countries, all over the world, na itong ating Siemens Book ay talaga namang world class na. Okay. O ngayon na dumating na tayo sa punto, ibinaba naman nila ng ganyan. Ayan. Bakit? At siyempre, ang magdurusan yan, hindi naman ang gobyerno. Kasi palagi sinasabi ni Dr. Max Mea, administrator ng Marina, na what disadvantage would it have to the government? Ito nga, hindi naman gobyerno ang may-ari. Pribadong individual ang may-ari niyan. Ang end user ng Siemens Book, ang marino. Yan, dala-dala niya to. Hindi naman gobyerno ang tatanungin. Ang marino ang tatanungin, oy, ano ba yan? Wala namang hindi ko ma-verify yan kung totoo ba yan. Okay, so nakadalawa na ka na. May dishonesty, may grave abuse, what else? Mayroon pa ba? Yeah, misconduct. Oh, ano namang misconduct? Bakit naging misconduct naman ito? Walang misconduct. It is a transgression of some established or definite rule of action, is a forbidden act, is a dereliction of duty, is willful in character, and implies wrongful intent and mere error in judgment. Now, klarong-klaro natin, there is an error of judgment here. Okay. No? Kasi, yung tama nga, Inadlist niyo. pinalitan ninyo eh. Ginawa ninyong mali. So, misconduct. Magpo-fall yun dun sa misconduct. Yeah. But is it intentional or unintentional? How could it be unintentional na alam mo ito, na ito ang tama, bakit gumawa ka ng mali? Okay, that Now, is- alam mo naman, halimbawa, ito talaga, itong Apo, wala pa silang template. Mag-uumpisa pa lang silang gagawa. Samantalang doon sa National Printing Office, may template na. At they have a buffer of stocks. Kahit nasabi ng Marina, ubos ang booklet namin nito. Sabihin ng National Printing Office, marami pa kami. Supply ka agad. So hindi sana nagkaroon ng SIR sheet. Okay. Engineer, unti-unting nagbubuo natin ang kwento sa likod ng mga isinampang kaso ni Engineer. Dishonesty, grave abuse, misconduct. Mayroon pa bang iba? Meron pa rin. Hindi na nagsawa It is talaga. Ano gross pa yun? neglect of duty. Bakit naman nag-fall sa ganon? Yeah, gross neglect of duty, it is characterized by want of even the slightest care
or conscious indifference to the consequences or by flagrant and palpable breach of contract. May breach of contract, yun na lang, unang-una. Ha? Yung pag-deliver nito, hindi na-deliver na tama. So there was already a breach of contract. And, Dapat sinunod talaga yung nasa kontrata na lalabas ito sa Marso, unang linggo pa lang ng Marso. at saka yung neglect of duty, gross neglect of duty, abay, Kasi hindi magkakaproblema ang mga marino kung wala kang kababayaan. kung wala kang kapababayaan. Okay. So yan ang mga pinoint out ni Engineer Nelson Ramirez, bakit siya nagsampa ng kaso, mga kasambahay. And again, sa ngalan po ng sa pamamagitan ng ating pagpapatuloy ng panawagan at ganun din ang ating practice patungkol doon sa objective journalism, ang tanggapan po ng Marina is free to call the station o kaya naman dito mismo sa ating programa para magpaliwanag dito sa usaping ito. Now, gusto kong itanong sa inyo, Engineer, dahil kailan lang naman ito, nung umalis ka, 2 weeks ago, ay na-file mo na yung kaso. Ano ang latest ngayon dito sa usaping ito? Ang latest ngayon, kasi alam mo naman... We cannot discuss the merit of the case. Ano po? Ano na? We will not discuss Okay. the case. Ang ganito kasi, siyempre, alam mo, may website tayo, no? Meron tayong TV show. Of course, naman to, no? Napag-usapan natin to ngayon. Pero unang lumabas ito sa mga pahayagan. Lumabas ito sa napakaraming pahayagan, no? Front page ito sa Philippine Star, sa Philippine Daily Inquirer, at mga pahayagan. Now, of course, nilalagay din namin yan sa aming website. At pag nilagay yan sa aming website, automatic na pinapadala namin yan sa ibang mga foreign correspondents everywhere. What was the reaction? Meron na bang mga reaction so Ang far? nangyari dito, merong nag-comment doon sa Facebook na ito daw ay katraidoran ko. Ako na ngayon ang naging traidor. So, kung hindi daw tayo papasa sa EMSA, kasalanan ko na. Madrid. So, ibig sabihin, ikaw ang may problema. Ako na ngayon ang may kasalanan. Sige. Ang akin lang naman, ginagawa ko po ito, sinasabi ko lang ang katotohanan, at ang news na lumalabas sa aming website at sa Tinig ng Marino sa ating dyaryo at dito sa ating radio, TV program at sa radio program ko, ay kung ano ang nangyayari. Hindi naman tayo dito nandirito para mag-imbento, manira at mag-imbento ng kwento. Okay. Ang pinag-uusapan natin dito, kung ano ang nangyayari, kung ano yung totoo. Okay. Diba? Mga kasambahay, tutuloy natin ating discussion ngayong gabi dito pa rin sa Tinig ng Marino. Standby lamang po kayo at sa aming pagbabalik, mayroon pang naririnig ako anong sinasabing injury. Injury saan? Basketball ito na parang UNTV Cup Season 2 na pag naglaro, hindi mo may mga nai-injured. Mamaya po, pag-uusapan natin yan when we come back. Muli tayong nagbabalik sa ating programang Tinig ng Marino. Okay, Engineer, a while ago may sinasabi na ko, ito ba tulad ng basketball? Parang UNTV Cup Season 2, malapit nang matapos yan. Pero watch out, ha? Yung UNTV Cup Season 3, pinaghahandaan yan, ha? Halos yung mga naglalaro. Nai-injured ba sila pag naglalaro sila? Ano yan? Anong injury naman itong sinasabi mo dito? Yeah, injury, no? It deprived Marina of its ability to service the needs of the seafarers for Seaman's Book. It likewise deprived Marina of revenue that could have otherwise accrued to the National Treasury out of the fees to be paid by seafarers for the processing of the Seaman's Book. According to the advisory of Marina, the SIR sheet is free of charge. Ngayon, free of charge, di siyempre, nalugid din ang gobyerno yan, gawa ng free of charge, no? So, ibig sabihin wala itong bayad, yung sheet dati? Ewan ko sa kanila.
kung pinababayad ba nila ang Marino dyan sa SIR sheet. Supposed to be, hindi nila pinababayad ang Marino sa SIR sheet, gawa ng yan ay magiging additional burden na naman sa mga Marino. Hindi naman kasalanan ng Marino na nawalan sila ng simasbuk ang Marina. Kasalanan ng Marina yan, di ba? So, Now, ang sabi naman ni... Now, kasi ganito yan eh. Ang Marino, ang boss ng Marina. Di ba? Sinasabing ani Pinoy na, kayo ang boss ko. Ang Marino, ang boss niya, ang Marina. Hindi niya naservisyuhan ng tama ang mga Marino. Okay, kaya masasabi nag-add natin, ito ng injury there doon is sa already an injury. Injury in what? Injury, biruin mo, kung ang isang kapitan sumusweldo ng 10,000 dolyar sa isang buwan at hindi siya nagkaroon ng simasbuk 3 buwan, hindi rin siya nagkaroon ng trabaho. Yung 10,000 times 3, that is 30,000 times 40, 1.2 million na kaagad pesos ang nawala niya sa kanya. Ang tindi ng computation, pero ano yan? Simple lang. Okay. Simple computation lang eh. Okay, pero itong Siemens book right now, ay definitely may bayad ito. Yung ini-issue nila ngayon na walang may bayad ito. May bayad yan. Sabi nga ni Max Mejia, how could it be disadvantageous to the government? Now, hindi nga government ang end user nito. Now that you have procured this Siemens book from 380 to 290, ibababa ba ninyo ang presyo ng Siemens book kung ibibenta na ninyo ito sa mga Siemens? Hindi. Ang alam ko, hindi nila binaba. At biruin mo, you procure this book. You procure this book for 290 pesos and you are selling this kung expedite 1,500 pesos. Kung hindi yan ba expedite? ang ganti ninyo sa mga Marino? Okay, kung hindi expedite, how much? Kung hindi expedite, it's an 800 pesos. Pero tubong lugaw pa rin. Tubong lugaw pa rin. Okay. So yan po ang pinag-iinit ng ulo ni Engineer Nelson, ha? So, tubong lugaw na wala pa. okay. Matagal pa na wala. Engineer, once and for all, clarify natin, hindi lahat ng mga seaman ay nakakakuha ng Siemens book right now? Yeah, hindi pa rin lahat. Ano yung backlog? Magkakaroon ito ng 4 na buwan to 5 hanggang 5 buwan na backlog kasi babalik yung mga binigyan ng SIR sheet. Di ba? So talaga naman, kaya pala mayroon ako nabalitaan na yung isang Marino na dapat sana umalis, abay nakatenga ng 2 buwan, 3 buwan. So I think that's one of the reasons. Meron ng iba, yung sa COP, sabi niya yung COP ko, December ko pa hinihintay. Anong buwan na ngayon? So ilang buwan na ang backlog, ang backlog doon? Ilang buwan din siyang walang trabaho. Kaya nga yung sinasabi ko, kung ikaw ay kapitan na kumikita ng 10,000 dolyar sa isang buwan at hindi ka makapagtrabaho ng 3 buwan, you lost already 1.2 million pesos. Sa kabuuan ng ating discussion, Engineer Nelson, sa kabuuan ng ating discussion, again, bagamat mayroon ka na may sinampang kaso, what more? Ano pa ang gusto nyong ma-attain? Ano pa ang gusto nyong mangyari sa ating maritime industry? Hindi, kasi masasabi ko lang ganito, bakit kailangang maghirap ang mga Marino? Bakit kailangan pahirapan nila ang Marino na alam naman nila kung ano ang tamang gawin? Yun lang talagang hinanakit ko. Alam naman ninyo kung anong tama eh. Tama na nandoon na yung National Printing Office. Meron silang buffer of stocks na mga Siemens book. Ay bakit pa ninyo ginawa ito na nahihirapan ang mga Marino? Bakit ninyo sinasadya? Yan ang tanong ko. Hindi naman ito na nagkakamali lang kayo na maliit na bagay. Ang damage nito, sobrang laki ang damage para sa mga Marino. Now, huwag kayong masyadong kampante na dahil sa iniisip ninyo, wala kasing Marinong may lakas loob na magsampa ng kaso sa inyo. So, ibig sabihin, ngayon, nagpapakita lamang na baka inaakala nyo na walang magsasampa ng kaso, walang titingin, walang magrereklamo. Eto, ikaw, hanggang ngayon ay lumalaban pa yan. Paliliguan ko sila dahil mahal ko sila. Paliliguan ko sila ng kaso. Okay. Now, hindi lang yan. Marami pa akong alam. Marami pa akong alam ng mga ginawa nyo. At magugulat na lang kayo
may iba na naman akong isasampang kaso sa inyo. Tuloy-tuloy yan. Habang ginagawa ninyo ang kapalpakan, ang hindi tama, nandyan ako. Hindi kayo mga kalusot sa akin. Okay. Hindi kayo Dili, mga kalusot sa sa mga akin. mga marino pala na nanonood sa atin ngayong gabi, anong message niyo po sa apat na sulok ng mundo? Huwag ninyong pahihirapan ang mga marino. Dahil alam ninyo na ang marino hindi naman talaga gumaganti o lumalaban sa inyo. Natatakot sila, baka naman ma-blacklist, iba-blacklist ninyo. Pero nandito si Nelson Ramirez, nagbabantay sa inyo. At alam ko na ang mga movements nyo, kahit anong bagay ng mga kilos nyo na mga mali, babalikan at babalikan ko kayo, pananagutin ko kayo sa inyong pagpapahirap sa mga marino. Okay, that's the message of Engineer Nelson Ramirez, the President of United Filipino Seafarers. Sa mga marino na nanonood ngayong gabi sa ating programa sa apat na sulok ng mundo, anumang barko ang sinasakyan nyo po, nasa Italia kayo, nasa Amerika kayo, nasa iba't ibang lugar, magandang gabi po, pero huwag kayong aalis because when we come back, Engineer Nelson, tayo naman po ay magbibigay daan sa kaligtasan at kalusugan. Pag-uusapan natin ang tungkol sa school safety.